Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anniversary celebration ng Philippine Navy na may temang Philippine Navy at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Para sa taong ito, pinakita nila ang ongoing modernization efforts at binida ang BRP Raha Lacandula. PS21 is designed to perform maritime security, territorial defense, and sustained patrol operations across the country's vast maritime domain. She is capable of conducting maritime patrol, maritime interdiction, search and rescue operations, humanitarian assistance and disaster response, as well as supporting law enforcement and EEZ protection missions. PS21 has a length of 94.5 meters, a breadth of 14.3 meters, and a displacement of 2,400 tons. She has a maximum speed of up to 22 knots and an extended operational range suitable for prolonged maritime operations. She is also equipped with 2 rigid-hull inflatable boats and a flight deck capable of accommodating a naval helicopter or unmanned aerial vehicle. She is equipped with a 76mm naval gun as her main armament, remote-controlled secondary gun systems, modern navigation and communication systems, air and surface search radar, and other mission-essential equipment necessary for maritime security and surveillance operations. Her capabilities enable the Philippine Navy to enhance its maritime domain awareness, protect its territorial waters, and support joint maritime operations. Sa kanya naging talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ganitong pagkakataon, nakita ang dedikasyon ng navies para sa pagsiserbisyo sa mga Pilipino. In these critical moments, we witness the enduring commitment of the Philippine Navy to protect and to serve the Filipino people. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. For over a century, the Philippine Navy has stood watch over our waters, defending our sovereignty and protecting our people. It continues to do so amidst evolving security challenges that require even greater vigilance. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. Sa ibang balita, nagsampa si Senator Erwin Tulfo ng reklamong grave oral defamation laban sa 3 sa mga umano'y 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Saldico kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Inihain ang reklamo sa Pasay City Regional Trial Court laban kina Bernard Gumban, Rosbert Waupan at Benny Voluntate. Nagugat ang kaso mula iagnay ng mga respondent si Tulfo sa umano'y kickback scheme at iba pang iligal na gawain sa isinagawang pagdinig ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Kabilang sa alegasyon ang umano'y paghahatid ng malalaking halaga ng pera sa bahay ni Tulfo na mariin namang itinanggi ng senador. Ayon pa kay Tulfo, hearsay lamang umano ang mga pahayag at wala itong sapat na ebidensya upang patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, sinabi naman ng abogado ng mga respondent na handa silang sagutin ang reklamong isinampa at iginiit na hindi pa umano nila inilalabas ang kabuuan ng kanilang impormasyon. Kaugnay na balita, nag-alok si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tumulong sa Blue Ribbon Committee investigation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa liham na ipinadala kay Senator Erwin Tulfo noong 5 ng Hunyo, pinasalamatan ng kongresista ang senador sa muling pagbubukas ng investigasyon at sinabi nitong handa siyang magbahagi ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay Leviste, bukas din siya na tumulong sa iba pang pagsisiyasat kaugnay ng mga proyekto ng DPWH.
Sinabi rin ng mambabatas na sinubukan niyang kunin ang contact details ni Tulfo mula sa kanyang inang si Senador Loren Legarda, ngunit hindi umano ito ibinigay sa kanya. Kaya ipadadala na lamang niya ang liham sa official Senate email address ng senador. Matatandaang naging laman ng mga pagdinig ang tinatawag na Cabral Files na umano'y nag-uugnay sa ilang mataas na opisyal at mambabatas sa budget insertion para sa infrastructure projects noong 2025. Sa kasalukuyan, si Senador Erwin Tulfo ang kinikilalang chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Gatchalian Bloc. Sa iba pang balita, hindi ang pagdami ng bilang ng sasakyan ang pangunahing ugat sa lumalalang problema ng illegal parking. Ayon pa kay MMDA SOGSF Head Gabriel Go, ang kawalan ng disiplina sa kalsada ang siyang punot dulo nito. Para sa detalye, tunghayan ang balitang ito. Behavior ng ating mga kababayan. And I think that's one aspect na hindi natin kayang tanggapin. Na yung pag-uugali natin, medyo kailangan din natin baguhin. Yan ang naging pahayag ni Gabriel Go bilang head ng Special Operations Group Strike Force ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa lumalalang problema sa illegal parking. Bukod pa dito, ang pagdami ng bilang ng mga bumibili ng sasakyan sa kabila ng maliit na espasyo ng paradahan at kakulangan nito ay kabilang din sa mga problema. Aniya, nararapat na masolusyonan ang isyong ito dahil sa nanganganak ito ng iba pang problema gaya ng sidewalk obstruction, encroachment at illegal infrastructure. Ayon pa kay Go, kaakibat din ito ang kakulangan sa kamalayan ng mga motorista ukol sa kung ano ang wastong patakaran sa pagpaparada sa kalsada. Paglilinaw niya, hindi kumpirmado ang mga barangay resolution para gawing basihan kumpara sa approved City Council Ordinance pagdating sa hangganan ng paradahan sa kalsada. We have so much compromises down to the barangay level na nakakalimutan na natin yung kapakanan ng mga constituents natin. Huli kanyang inihayag na nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga local government unit o barangay. Dito ang bawat reklamong ipinadadala sa kanilang tanggapan ay bineberipika ng mga kaugnay na barangay. Kasabay nito, dumarami na rin ang mga barangay na nakikipag-ugnayan sa kanila upang masugpo ang issue sa illegal parking sa mga komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Second Chairman's Cup ng Philippine Eagle Golf Club o PEGC ginanap kamakailan at 12 years old player na si Rez Ian Tanyag, champion sa regular men's division. Narito ang balitang sports. Champion ang 12-year-old golf player na si Rez Ian Tanyag sa katatapos lang na Second Chairman's Cup ng Philippine Eagle Golf Club na ginanap sa Nick Faldo Course ng Eagle Ridge Golf and Country Club noong June 7. Ang tournament nakasabay na rin ng pagdiriwang ng birthday ng PEGC chairman na si Philip Chen at direktor ng Eagle Ridge Golf and Country Club ay nilahukan ng mahigit 100 manlalaro at kabilang na dito ang mga miyembro ng PEGC. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! You know, golf is not only play. Golf is kind of healthy. Imagine we have a sun, vitamin D, right? We have a green oxygen. That's what we need in life, right? So let's have a more golf. They said, if you can play golf, you assure your life was continue breathing, right? So let's have more golf. Anyway, thank you very much, your participant, and also thank you for friends supporting, and also our friend was give you so many gift here and supporting us.
Champion ng regular men's division ang golf player na si Res Ian Tanyag na 12 taong gulang lamang. Kabilang sa mga nanalo sa regular division ay si Ahmad Faisal Haseim, second runner-up, at Eugene Lin, first runner-up. Samantala, sa senior division, second runner-up si Orly D, first runner-up si Yang Lee at champion naman si Romy Tanyag. Para sa ladies division, second runner-up si Bing Betonio, first runner-up si Glenda Aguto at ladies division champion si Mercy Littlefield. Binigyan din ng Special Eagle Award si Res Tanyag. Samantala, dumalo at nakibahagi sa tournament at selebrasyon sila Taiwan Ambassador Wallace Min Gansho, Japan Ambassador Endo Kazuya, Lao Ambassador Tipasone Sengsurinha at Vietnam Ambassador Lai Tai Bin. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.